Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito ay ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako niyang kahahabagan ang ating mga ninuno at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng walang takot, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay light. May mga sandali sa buhay na tila madilim ang lahat. Madilim hindi lamang dahil sa mga problemang dumarating, kundi dahil parang nawawala ang direksyon, ang saysay at ang pag-asa. May mga panahong kahit may pananampalataya tayo, parang hindi malinaw kung saan patutungo ang ating mga hakbang. Sa ganitong kalagayan, dumarating ang salita ng Diyos ngayon, hindi bilang simpleng paalala, kundi bilang isang makapangyarihang pahayag. Ang Diyos ay liwanag. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ni San Lucas, matapos ang mahabang katahimikan ni Zacarias, biglang bumukas ang kanyang bibig at siya'y nagpahayag ng papuri sa Diyos. Ang awit na ito, na kilala bilang Benedictus, ay hindi lamang awit ng pasasalamat ng isang ama sa kapanganakan ng anak. Ito ay awit ng isang taong galing sa dilim patungo sa liwanag. Dati siyang napatigil sa pagsasalita dahil sa pag-aalinlangan. Ngayon, siya nagsasalita ng may linaw, may pananampalataya at may pag-asa. Kapag dumating ang liwanag ng Diyos, ang dating pipi ay nagiging propeta. Ang tema ng liwanag ay dumadaloy sa buong awit ni Zacarias. Sinasabi niya na ang Diyos ay dumalaw sa kanyang bayan, nagligtas at nagbangon ng tagapagligtas mula sa lahi ni David. Ngunit ang pinaka-tumatagos na linya ay ito: dahil sa habag ng ating Diyos, sisikat sa atin ang araw mula sa langit, upang magliwanag sa mga nasa dilim at nasa lilim ng kamatayan, at ituwid ang ating mga hakbang sa daan ng kapayapaan. Ito yung puso ng Adbyento. Ito ang dahilan kung bakit tayo naghihintay. Hindi lamang dahil may darating na sanggol, kundi dahil may sisikat na liwanag. Ang liwanag ay hindi lamang pangdekorasyon. Hindi lamang ito simbolo sa mga parol at kandila. Sa pananampalataya, ang liwanag ay presensya. Kapag may liwanag, may katotohanan. Kapag may liwanag, may direksyon. Kapag may liwanag, may buhay.
At kapag dumating ang liwanag ng Diyos, hindi nito tinatakasan ang dilim. Pinapasok nito ang dilim upang ito'y magbago. Si Zacarias ay isang larawan ng maraming tao ngayon. Marami ang matagal nang nananahimik, hindi dahil ayaw magsalita, kundi dahil sugatan ang pananampalataya. May mga dasal na tila hindi sinagot, may mga pangako na tila nakalimutan. May mga panahong tila malayo ang Diyos. Ngunit ang ebanghelyo ay malinaw. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng presensya. Minsan ito'y paghahanda sa mas maliwanag na liwanag. Sa ika-4 na linggo ng Adbyento, papalapit na ang Pasko. Actually, mamayang gabi sasalubungin na natin. Papalapit na ang liwanag ng mundo. Ngunit bago ito ganap na sumikat, tinatanong tayo ng salita ng Diyos, handa ba ang iyong mga mata sa liwanag? Sapagkat may mga taong nasanay na sa dilim. May mga taong mas komportable sa galit, sa hinanakit, sa kawalang pag-asa. May mga taong takot sa liwanag dahil ang liwanag ay naghahayag ng katotohanan, ng sugat, ng kasalanan, ng kailangang baguhin. At ito'y masakit sa atin. Ngunit ang liwanag na darating ay hindi liwanag ng paghuhusga, kundi ito ay liwanag ng habag. Sabi ni Zacarias, ito ay dahil sa habag ng ating Diyos. Hindi tayo nililiwanagan upang ipahiya, kundi upang iligtas. Hindi upang parusahan, kundi upang ituwid ang ating mga hakbang sa daan ng kapayapaan. Ang liwanag ng Diyos ay hindi nanlilisik. Ito'y nag-aakay sa ating personal na buhay, saan tayo nasa dilim ngayon. Sa relasyon ba? Sa bukasyon? Sa desisyon? Sa pananampalataya? Baka matagal na tayong naglalakad sa anino ng takot, ng pagdududa, ng mga pagkabigo natin. Ang ebanghelyo ngayon ay hindi nangangakong mawawala agad ang lahat ng problema. Ngunit malinaw ang pangako nito. May sisikat na liwanag. At ang liwanag na ito ay si Kristo. Ang liwanag ay hindi laging malakas sa simula. Minsan ito ay tulad ng bukang liwayway. Dahan-dahan, tahimik, ngunit tiyak. Ganyan dumating ang Diyos sa kasaysayan. Hindi sa kulog at kidlat, kundi sa sinapupunan. Hindi sa trono, kundi sa sabsaban. Ngunit ang liwanag na iyon ay sapat upang baguhin ang direksyon ng mundo. Mga kapatid, ngayong huling araw ng Adbyento, inaanyayahan tayong maging mga tao ng liwanag. Hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil hinayaan nating liwanagan ng Diyos ang ating dilim. Kapag ang puso ay naliwanagan, ang bibig ay nagiging papuri. Kapag ang isipan ay naliwanagan, ang mga hakbang ay nagiging daan ng kapayapaan. Kapag ang buhay ay naliwanagan, nagiging saksi tayo ng pag-asa. Mga kapatid, saang bahagi ng ating buhay tayo tinatawag ng Diyos na papasukin ang kanyang liwanag, kahit ba may takot at may pag-alinlangan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang liwanag na sumisikat sa aming dilim. Salamat sa iyong habag na hindi sumusuko sa amin. Liwanagan mo ang aming isip, ang aming puso, at ang aming mga hakbang. Ilayo mo kami sa landas ng takot at akayin mo kami sa daan ng kapayapaan. Naway maging salamin din kami ng iyong liwanag sa mundong naghahanap ng pag-asa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.